Hi mga Inday, punta na po ako sa airport. Sunduin na po natin si Eric. Susunduin ko na po si Eric mga Inday. Alas 5 po yung dating niya. Tapos alas 4:30 na po. So baka matraffic pa ako at ako pa yung malay sa pagsundo sa kanya mga Inday. Yung kapatid ko ando na sa guardhouse na go-away sa akin. So let's go na mga Inday. Hindi na ako magsasakyan. Magta-taxi na lang ako para mas mabilis kasi traffic eh. Mas ako pa siguro yung malate kay ni Eric mga Inday kasi wala pa yung in-order kong taxi sa Maxim. Sana hindi na ako nag-order kasi may taxi pala dito oh. Tagal pala ng Maxim. 4:35 na. Ay, ayan na. Ayan na siya. Maxim? Sakay na ako mga Inday. On the way to the airport na ako. Baka pagdating ko doon, ando na si Eric. Ako yung taga dito, tapos ako pa yung malate. Mga day. Subukan lang ni Kuya na hindi tayo malate. Kuya driver. Mga day, tsunay ko yung ticket ni Eric. Akala ko 5:05 yung dating niya dito sa airport. Pero tsunay ko balik yung ticket niya kasi pinagtatanong si Kuya. Alas 5:55 pala yung arrival niya. So, hindi pa ako malate mga Inday. Hindi ko na lang ginamit yung sasakyan kasi baka matraffic ako mga Inday ba? Tapos, papunta talaga ng airport. Diba Kuya, medyo traffic talaga papuntang airport? Oo, normal. Rush hour pa mga Inday. So, hindi na ako nag-drive ng sasakyan para chill lang din mga Inday. Ha? Nasa airport na kami mga Inday. Doon. Pagkaklin doon. Nasa airport na kami mga Inday. At nandito kami sa itaas. So bababa ako kasi nung dati sa baba ko sa sinundo mga Inday. So bababa ako doon sa elevator. Doon ako bababa ako mga Inday. Kasi may international din sa baba. Ito, I think departure to dito sa itaas eh. Ganda ng sunset eh. Tara mga Inday. Galing siya sa Doha. So Doha pa tayong pinakauna. Alas 5:50 darating. So time check is 4:59. So malapit na mga Inday. 5:30 na pala ng hapon. Nakala ko 4:59. 5:30 na pala mga Inday. So malapit na. Arrive na yung train niya mga Inday oh. Doha, arrive na. Takes time pa yan mga Inday para kunin yung mga bagahe. So waiting lang tayo dito.
labas mga inday. Kay Eric sabi daw niya malaki yung bag niya kaya siguro tumagal. Welcome back to the Philippines. I'm back. You're back with the same condo unit. Same unit, my same bag. Yeah, same bag. Hey guys, Eric is here now in the condo. Welcome back in the condo, Eric. Salamat. Hello everyone, I'm back in the Philippines. Glad to be here. He got me a present. He got me a surprise. Many surprises. A whole suitcase here of surprises for her and her family. And a surprise, a gift from her family and friends in America. Yes. Okay, so let's see, guys. What's in this suitcase? Okay. This is the first thing. What is this? This is something for. Well, you'll see what it is. It's a hat, a Christmas hat. Not exactly. Merry A Christmas. stocking. Oh, another stocking. And I have the red stocking that. And I'm gonna fill it up with goodies. Some of these goodies I put in the stocking. I couldn't package everything together, so I'll package the goodies in the stocking later. Okay. Got me a big stocking, guys. And I'm gonna fill it up with I got all kind of goodies to fill up the stocking. I'm gonna fill it up later. Okay, thank you. Mr. Payan. Cookies and candies and things like that for our family. So, you wanna see everything? No, it's okay. Oh, what is that blinking? It's not really blinking yet. It's blinking. Oh, it's a Christmas cap. How do you cut it out? I think it must be fit if you're the one using it because you are the one giving gift to my family. I got the other one. I'm gonna let the other one. Thank you. I got the hat, the Christmas hat, or one. Hilig siya magbigay sa akin ng mga chocolate, mga chocolate, mga candy, pero hindi ako mahilig kumain. And Secret. Binigyan na ako ng secret. This is for Duha. Duha Qatar. You've been there. Ay, sorry. Binigyan niya ako ng secret mga inday. Sinabi ko sa kanya na hindi ako naglalagay kung ano man sa kilikili ko aside ng sa buhay mga inday. Pero nag-stop na ako. You got also a stocking. Very nice stocking. Yes. It's very nice. It's very nice, the cloth. What is this? I don't know. Just I know, there must be light in it. yes. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, it's very colorful. I know Lexer and kids will be happy to see this. Yes. This for us, the one that you told. Well, that's another kind. These are things. Okay, we can open that later. Candy. There's so many candy and cashews. Cashews. And your socks. That's for you. Multivitamins. It's women's multivitamins. Thank you. I got 2 of them. Is this like Gummy. gummy? Yum. How many of this per day? 2? 2 per day. 2. Food or candies? Yo. It's very light. This is very light.
Oh yeah, it's big, but it's okay. I cannot use it when I'm driving because well, let's play golf. Let's play. Thank you, Ella, for the, Brenda. Brenda. Thank you, Brenda. What is that? The chocolate turtles. It's caramel pecan. Pecan caramel clusters. Chocolate. Wow. I had bought these and forgot I bought them. Hindi sinumbalan sa parts niya. Halos sa lahat ng laman ng suitcase niya is halos mga pasalubong sa aking pamilya, mga Inday. I have the envelope. I need to wrap this. This is from Renee. Oh. Fishing kit. Ah, yeah. She knows that I like fishing also. I need to wrap it. I brought the paper to wrap it with. Thank you. Thank you, Renee. I still have also another one that I ordered online and haven't yet used it. Okay. You should teach me how to use it. I'm gonna teach you. And look, all the stuff. The Ant Terror. Do you want to take all of this or you can do it tomorrow? You can do it tomorrow. Okay. You must be tired, so you can just rest first. That's a chocolate. Hi mga Inday, good morning. So, andito na si Eric at nandun siya sa kwarto niya mga Inday, natutulog. Ako naman dito sa kwarto ko. Yan, kinuha ko yung salamin sa labas mga Inday kasi wala akong salamin dito. Sa kabilang kwarto, yung cabinet may salamin doon sa Eric. Ako dito walang salamin kaya kinuha ko yung salamin doon sa labas. Kasi mataas din mga Inday, hindi ko makikita yung sarili ko. Napansin niyo ba to sa kilikili ko mga Inday o itong parang stretch mark na ito? Ayan, wala po ako nito mga Inday. Wala po akong stretch mark sa kilikili ko dati. Nakita ko lang po siya na may stretch mark na ako nung nagta-travel ako mga Inday. Kasi pag tingin ko sa sarili ko sa salamin after ako nag-shower, sabi ko, alam, may malaki akong stretch mark dito sa kilikili ko. So, akala ko mga Inday, stretch mark lang siya kasi lumaki ako. Nagtambok ko ba? Umaba ako mga Inday. So, sinare ko sa family ko na sabi ko nga, may ganito ba kayo sa kilikili ko? Ayun mga Inday. Huwag nyo nang pansinin nyo ito na kilikili ko. Ito lang. Oh, yan. Oh, diba? Sabi ng mga kapatid ko na, Aladay, di ba naggamit ka ng gore? Kasi ako mga Inday, wala talaga akong ina-apply sa kilikili ko kahit bumabasa yung kilikili ko. Wala akong ina-apply na mga tawas, deodorant. Pero, medyo itim yung kilikili ko. So, my friend ako mga Inday na gumagamit siya ng gore. At for isang bottle na nagamit niya ng gore mga Inday, naglighten yung underarm niya. Talagang pumuti. So, parang na-encourage ako na magamit ng gore. So, without researching kung ano yung mga negative effect ng gore mga Inday. So, ayun na, nagamit ako. Ano lang mga Inday, 1 week lang, pumuti na yung kilikili ko. Pagputi ng kilikili ko, ayun na, todo ako ng lagay mga Inday, todo ako ng lagay kasi nga, gusto ko pa talagang ma-enhance yung pagkaputi ng kilikili ko. Pero nung nag-start na ako na mag-travel, nakakalimutan ko na siyang lagyan kasi nakakalimutan ako mga Inday, tsaka tinatamad rin ako na maglagay. So, yung pagsalamin ko sa sarili ko sa CR, sabi ko, wala, bakit may ganito? Tapos sinend ko sa yung picture sa cousin ko, sabi ng cousin ko, di ba gumagamit ka ng gore? Sabi ko, oo, pero hindi na ako nakapaglagay, 1 month na. Sabi niya, Kas, yan yung side effect ng gore. So, nag-research ako mga Inday. Yun nga, ito nga yung negative effect ng gore. So, pagputi kasi yung kilikili mo mga Inday, nakakapag-boost ng confident na pag ganun ka, puputi na yung kilikili mo. Pero yung side effect pala mga Inday is hindi maganda. So yung friend ko na motivate sa akin na magamit din ako, tingin ako yung kilikili niya, ang dami na mga Inday, dami ng stretch mark. Halos sa gilid-gilid ng kilikili dito mga Inday, ang dami ng stretch mark niya, hanggang dito, ang daming stretch mark. Sabi ko, gumagamit ka pa rin ba ng gore? Sabi niya, oo. Sabi ko, hindi ka ba naaalarma sa kilikili mo na ganun niya? Sabi niya, ganito naman talaga ako kasi mataba din siya mga Inday. Sabi ko, hindi. Nagkasama tayo ng 1 taon dati kasi she's very my close friend mga Inday. Hindi ko pa napapansin yung ganun sa kilikili niya. Sabi ko, sinabihan ko siya na, stop mo na yan kasi yung negative effect mga Inday, hindi na talaga maganda ba.
So, ayaw mo niya makinig sa akin. Pero ako mga inday, nag-stop na talaga ako maglagay ng gori sa kilikili ko. Buti na lang dito sa kabila, hindi masyadong, ayan oh, may maliit lang. Ayan, may maliit lang. O yan pa sa ninyong taba ko at saka itim ng kilikili ko mga day. So, kung sino man gumagamit sa inyo ng gori, kung nagsa-start pa naman kayo mga hinday, alam ko yung feeling na makikita na maputi yung kilikili nyo. Pero after that, pag pumuti na po yung kilikili nyo, iwanan nyo na po, wag na po kayo mag-apply para hindi po mag-worst yung kilikili ng side effect ng gori mga hinday. At kung hindi pa po nakapagamit ng gori, huwag nyo na pong itry. Kasi wag na lang kasi nagre-research ako yun talaga yung iba nga na napapaso yung kasi yung gori nilalagay sa mukha at nung pag-research ko mga ina yung gori product is na-ban ng pala dito sa Pilipinas dahil nakakasira siya kapag buntis ang tao na gumagamit ng gori, nakakasama sa bata, nakakalaglag, tapos may mga toxin pa mga inday. So anyway, nakita nyo yung sa video yung pagkikita namin sa airport, ibang-iba na talaga mga inday kumpara noong nung past years na sinundo ko siya sa airport na niyakap niya talaga ako, nagyakap na kami, ganun kasi exciting part pa yun mga inday. Pero kagabi, nung sinundo ko siya sa airport, wala lang, nag-shake hands lang kami mga inday, friendly treatment na lang. Kagabi, binuksan niya yung suitcase niya, ang dami mga candy, pasalubong daw niya sa mga kapatid ko mga inday. Tapos sabi niya may ni-reserve daw siya na surprise sa akin. So, pero hindi pa niya pinabuksan kagabi. Sabi ko, oo, next time na lang kasi pagod siya. 2 days yung straight na flight niya mga inday. So, sabi ko, sa susunod na lang, hindi naman ako nagmamadali. Kung ano man yung mga plano mo, gawin mo lang. So, it's 8 o'clock in the morning here. And tulog na tulog pa si Eric mga day. Hindi ko alam kung ano yung pagkakain niya sa umaga kasi nung dati na-remember ko itlog, yogurt, apple yung breakfast niya. Sabi niya nag-iba daw yung breakfast niya sa Amerika, so siya na yung bahala mag-prepare ng pagkain niya mga inday. Basta ako, bumili ako ng pagkain ko dyan na sarili para hindi ako magutuman kasi nung past mga years na nag-vlog ako mga inday, galing kasi kami nung sa probinsya, tapos pag uwi namin dito walang pagkain sa ref. Pumunta lang ako sa kabilang building para bumili ng noodles para makakain kasi nagutom so hindi pa kami nakapag-grocery. So this time mga inday, I just wanna make sure na marami talagang hindi marami, basta may makain ako mga inday, may laman yung refrigerator. So bumili ako ng saging, grapes, mga gulay, bumili rin ako manok mga inday. So siya na yung bahala kung ano man yung kakainin niya. Sabi niya, pupunta daw kami ng SMC side mamaya mga inday. Yung kapatid ko, ando naman sa swimming pool, naliligo sa pool mga inday. Ang aga-aga. So, mamaya, susunod ako sa kapatid ko doon sa pool. At, ayun, awkward siya for the first time na nagkita kami na friend lang. Pero, parang past hours na usap kami kagabi, wala pang deeper conversation mga inday. Parang pahinga-pahinga muna siya, ganun for light talks lang, ganun mga inday. Sila sa kapatid ko, nag-usap sila ng kapatid ko, kumusta, ganun. So, we'll see. Kasi today is his first day here. Hindi ko alam kung anong gagawin niya, kung anong gagawin namin. Basta, we'll see na lang mga inday. So, thank you so much. Inyong mga comments, sa mga nagsusuporta pa din. Alam ko na marami sa inyo nagalit sa akin, marami sa inyo na hindi na gusto sa decision ko kasi nakipagkaibigan pa ako kay Eric. Pero ayun mga inday, sa mga nagsusuporta, maraming salamat pa din dahil andyan kayo na sumusuporta sa akin. So dyan lang muna magtatapos ang video mga inday, at I'll see you na lang kung ano mangyayari sa buhay namin, sa buhay ni Eric. Pero hindi talaga ako uuwi, hindi ako titira dito sa condo na wala yung kapatid ko mga inday. Dapat talaga andito yung kapatid ko. Buti yung kapatid ko walang klase. So after siguro mga days, babalik na kami sa bukid sa probinsya namin mga inday. So thank you so much and God bless.